Ang pagkakaalam ko dito mag-uumpisa yung DRT Dingalan Road. Sa may ano na to. Kala ko dati ano to, private property eh. So dito pala sila magbubutas. Ayan. Mamaya papaliparan natin ng drone. Titingnan nga natin kung may nakagawang kalsada. Siguro nabili. Tara. Doon na lang tayo magpalipad ng drone. Alright guys, good morning everyone. So time check natin is 10:27 in the morning. So today is October 18, tama ba? October 18. So ayan, bali today is mabilis ang ride lang. Pupunta tayo ng Bulacan area. So titignan natin yung ginagawang kalsada doon sa may DRT, yung bypass road na kokonekta sa may Aurora, sa may Dingalan. So today titignan natin. Actually nag-umpisa yung proyekto na to ayon sa ating pagre-research noong Enero 2024. So ngayon titignan natin yung update. And ayon sa ating Google Map, meron tayong 54 kilometers, 1 hour and 27 minutes. So dito pala tayo sa may papasok ng Barangay Lanang, papunta ng Candaba sa may Arnedo Dike. Magre-reset muna tayo ng ating panel gauge. Ayan, trip A naka-zero na siya. And ngayon solo rides muna tayo. And syempre, kasama natin ang ating OBR. Ayan, si Mrs. Ayan, kaway mo na be. Salita ka, nakakonect ang ating wireless mic. Hello Mang Mars. So yun nga pala, testingin din natin pala yung kaya tayo nag-vlog, yung ating bagong mic. Ayan, bumili tayo ng wireless mic from DJI, yung mic mini. So pa-phase out na kasi siya, naka-sale, kaya napabili na rin tayo. And para mas maayos natin yung audio, di ba? And also shoutout nga pala sa mga katulad nating mga motovlogger. Ayan, kay Henry TV, shoutout, idol. And also shoutout na rin kay Yuljoy and kay Quiz TV. Ayan. So ano pang hinihintay natin? Let's go. And nga pala, nakalimutan ko, tetestingin din pala natin yung ating bagong camera. Itong Osmo Action 5 Pro. So nakita natin sa Lazada, sa mismong official store ng DJI, naka-sale siya. Napabili tayo di oras eh. So ayan, titingnan natin, pareho natin tetestingin yung ating camera and wireless mic. So sana maging okay na yung audio natin. Medyo problema kasi tayo sa audio eh. Tapos ginamit ko yung dalawang mic para marinig din natin yung ating OBR. Ayan, para marinig natin si Mrs. Ayan, bumati ka naman sa ating mga viewers be. Sasabihin ko. Ayaw magsalita guys. Hello sa mga kapwa ko OBR. Ayan, I guess naririnig na natin siya sa camera, sa audio. Kasi dalawang wireless mic yung gamit natin. Ang kinagandahan nga pala sa may sa Action 5 Pro ng DJI, dalawang mic yung pwede mong magamit. Kahit di ka na gumamit ng receiver, via Bluetooth lang. Sa Action 4 kasi isang wireless mic lang yung pwede mong i-connect. Makukonect mo yung dalawang wireless mic, gagamit ka ng receiver. Turn right na tayo dito, papuntang Candaba Town proper. Turn left, papuntang pupunta ka ni San Fernando, ayan, Santa Ana. So tayo, turn right, turn right. Ayan, tapos dumadaan tayo sa may tulay ng Candaba. Bagong tulay ito eh. Ayan, ito naman yung pangalawang tulay ng Candaba. Ito yung lumang tulay eh. Ayan o, kulay putik yung tubig oh. Ayan, bago yan. Pagas na tayo dito sa may Inok. 100 boss. Premium. We are done. Tapos na tayo magpagas. Ayan, dito na tayo sa may Candaba Town proper. So ano pala ngayon? Changi Day no? Kaya maraming tao, maraming nagtitinda. Traffic. So ayun, andito na tayo sa may Candaba San Miguel Bypass Road. Ayan, pag tagulan binabaha dito eh. Ayan may tubig pa dito. Kasi more on palayan tsaka fish pan. Kaya kapansin-pansin din may mga nagbibilad ng palay sa kalsada. Ayan ayan, fish pan yan. Tapos fish pan din dito. Ay hindi, palayan to. Bago manalasa si Bagyong Ramil, uunahin na natin siya. Ang akala ko kasi morning pa lang mararamdaman na natin yung bagyo eh. Pagising namin ng umaga, grabe, sobrang tirik yung araw.
Kaya nakapag-decide na kami ni Mrs. na hahapyawin na namin itong Bulacan. Actually matagal na namin gustong balikan yun eh. Kasi nung nakita nga natin sa mga ibang posts, ibang mga video, aba, iba pala yung daan. Iba pala yung daan kung saan gagawin yung DRT Dingalan Bypass Road. And hirap tayong makapag-rides gawa ng araw, mayat-mayat, uulan. So tag-ulan kasi talaga yung buwan ng Oktubre eh. Kaya di tayo makalayo. Isa pang reason, may maliit tayong anak si baby AJ. Kaya mahirap talagang umalis eh. Kaya tiyempuhan lang talaga. Kaya yung goal natin, weekly sana meron tayong mga upload eh. Kahit once a week lang, di ba? Para consistent yung natin, yung mga video natin. Ibig sabihin marami na mga naka-harvest ng palay. Kaya nagbibilad na sila dito eh. So mabilis ang vlog lang yung gagawin natin today. Sisilipin lang natin yung DRT Dingalan Bypass Road. Pero ang original plan kasi namin, tatambay kami doon kasi nung pumunta nga kami doon, may nadaanan kaming spot. Tinatawag siyang Little Benguet. Dala nga sana kami ng camping chair tapos table, tapos magbe-breakfast ride kami doon. Luto lang ng kahit Kaya lang tanghali na kasi. Kaya mainit sigurado doon. Kaya papakita lang natin yung kalsada. Dahil nga nagbabaha dito, yung kalsada rito mabilis masira. Wasak. Actually, kailan lang talaga nagawa tong bypass road na to eh. Kaya lang dahil siya, nilulubog siya, talagang mabilis masira yan. Dapat itaas no. Alam ko mataas na dati yan eh. Mataas na dati yan. Tinaas na yan. Kaya lang siguro dahil sa climate change, talagang lumalala yung baha. 'Di ba? Yung mga dating lugar na hindi naman binabaha, ngayon binabaha na. Nagpalipat tayo ng drone. Ang ganda ng mga palaisdaan nila dito, yung mga fish pan nila. Ganda eh. Tapos may mga puno sa pilapil o sa may gilid. Ganda. Tapos tanaw din yung Mount Arayat. So alright, let's go. Then diretso lang tayo, diretso. Pasok tayo sa may San Miguel Bypass Road. Malawak din tong bypass road na to eh. Ano rin siya, puro mga palayan. Ayun kulay yellow Sabihin malapit ng yan, harvestin. Sa akin ba nakapag-harvest na nakakapagbilad na nga eh. Tapos dami nakabilad na palay. Papasok na tayo ng highway. So turn left, and then turn right. What? Ba't ganun? Lumagpas tayo, lumagpas. May kalsada ba kanina? Wala man. Alam ko doon tayo nung dati.
Doon. Dito tayo pinapadaan pero private property. Alam ko. Pero alam ko, di ba dati nag-turn left lang tayo? Oo, doon. Doon sa Tas turn right. Turn right, Agad, diba? Papasok lang. So balik tayo. Turn left talaga siya. So dito tayo galing sa may bypass road. Dapat pala turn left. Pero kanina tinuturo ni Google Map iba talaga si Google Map. Tinuturo niya magta-turn daw kami, turn right. Tapos yung papasokan namin kanto, may nakapaskil, private property. Ikaw Google, ayusin mo Google Map. Buti na lang natandaan ni Mrs. Kasi hindi lang naman yung first time na pumunta kami dito So ayan, dito pa lang kami turn left. Right, turn left. Turn left. And time check pala is 11:28. So tinanghali na talaga tayo. Pero hindi nakatirik yung araw makulimlim pa nga Baka palapit na yung bagyo. So 24.5 kilometers yung tinakbo na natin mula sa may Arayat. So ayon sa Google Map, 30 kilometers na lang. So hindi naman kasi natin susundin to Hindi naman kasi natin sasagarin. So siguro nasa na lang to, 25 kilometers estimated. So ayon kay Google, Kamyas Sibol Road. Itong dinadaanan natin ngayon. Traffic. Mukhang may gumagawa sa kalsada. Pagdating sa mga tourist spot dito sa may Bulacan, daming nababash Kasi bukod sa overpricing, yung tipong ang lapit-lapit lang ng pupuntahan mo, required pa yung tour guide. Ang daming bashers Ayan, nag-cause ng traffic itong paggawa ng kalsada dito. Medyo marami na rin lubak yung kalsada dito kaya kailangan na talagang gawin. Lalim pa naman ng lubak na yun Lubak. Daming lubak Ayun lalim Kaya isa rin to sa nagpapakos ng traffic. After 2 years 2 years be. Ngayon lang tayo nakabalik dito guys. Dati madalas tayo dito. Dati madalas kami dito Ito kasi yung probinsya na malapit sa Pampanga. Tsaka sa Tarlac yan. Kaya dyan tayo madalas dati. Kaya nanibago tayo ngayon dami palang lubak na kalsada. Dati medyo okay naman daan dito Kaya medyo naglaylo tayo dito sa may Bulacan. Daming bashers dito Daming bashers Yung tipong pinopromote mo na nga yung lugar nila, sila pa mismo yung nagsasabing pangit. Makita mo nag-comment na pangit, taga Bulacan pangit daw yung lugar. Tsaka isa pa nga, yung mga napupuna dito, yung overprice yung mga fee nila pagdating sa tourism, sa mga tourist attraction. Pero kung tutusin, ang daming mga gagandang lugar din dito sa Bulacan mga campsite marami dito. Tapos marami din mga ilog malilinis din mga ilog dito Mga falls. Tapos mga waterfalls. Unang vlog natin dito sa Bulacan. First time. Yung talagang pinakaunang vlog namin, cellphone pa yung gamit namin nun cellphone ni Mrs. yung iPhone. Pinuntahan namin yung yung Verdivia Falls. Ayan, ilalagay natin sa screen. Lahat ng mga pinuntahan natin dito, ayan, papakita natin sa screen. Pwede nyo tignan sa ating YouTube channel. Yung iba kasi tinanggal ko medyo pangit kasi yung quality ng gamit nating camera dati. Tapos pangit yung audio, tinanggal ko na. Tsaka may copyright yung iba Kaya ngayon malayo tayo makaka-copyright dahil nakasubscribe tayo sa Epidemic Sound. Ayan, dito pala yan sa may Buliran, San Miguel, Bulacan. Sana hanggang mamaya ganito na lang yung panahon, yung hindi umuulan, hindi maaraw. Merong isang kalsadang pinapakita si Google Map na pwede natin daanan, pero dito tayo. Ayan, dito siguro This way to Esteban Paulino. Pero dito tayo sa may Kalumpang. Barangay Tartaro. Ito barangay. Welcome Barangay Tartaro. Pauwi, pwede tayong dumaan doon. Buwan tayo Wow, di na alam dati ka rin? Di pa. Tartaro Bridge. Daming kawayan Lake siguro yun, walang E. Akala ko Kings Lake. Ayun tanaw na yung kabundukan sa may DRT. Yun, sarap ng klima Di mainit, hindi ganun kalamig, sakto lang. Ayan, oras natin is 11:49 pero hindi nakatirik yung araw. Sana ganito na lang hanggang mamaya Hindi maaraw pero hindi umulan syempre. Sibol Bridge. Kulay green yung tubig. Nga pala, ito rin pala yung daan papuntang sa mga ibang pasyalan ng DRT tulad nung Verdivia Falls. Pero mamaya mag-iiba tayo ng ruta dahil papunta tayo ng Sitio Drumogan. Ayan, nung pumunta tayo ng Verdivia Falls, dito tayo dumaan Verdivia Falls, Talonpari, ano pa ba yung mga pinuntahan natin doon. May park pala dito Tapos turn left. Sarap ng pandesal. Yan, paakyat naman tayo guys. Ops. May ginagawa ulit kalsada. Walang nagmamando sa traffic
Naka-lunch break na. Sitio Brown, malapad na parang. Papunta ng Verde Falls, diretso lang yung kalsada kanina. So tayo nag-turn left tayo, turn left. Malamig na yung simoy ng hangin dito. You know? Berding berde oh. Province life. Oh, ganda oh. Ay, ito itong kai. Yabi nitang pataas na. Oh, dito tayo nagpicture dati, di ba? Marami. Yung cover natin sa may YouTube tsaka Facebook. Dito yun eh. Sa may overlooking. Payapa yung lugar dito oh. Province life talaga siya. Kalsada na maraming mga puno. Oops, dahan-dahan lang. Mukha madulas. Kamadulas. Paraan po. Tapos may dadaan tayong tulay. Anong tulay? Sitio Brown Bridge. Yun oh, linis ng tubig be oh. Ginagawa ata to. Ayun guys oh, napahinto tayo. Ay, may naglalabas sa baba. Tapos linaw na tubig. Tapos yan, tanong na natin yung mga kabundukan oh. Ganda. Linis pala ng tubig dito. Tapos sa kabila may ginagawa sila. Alright, let's go. Pwede palang maligo dito eh. Kaya lang saan ka dadaan no? Para makarating ka sa baba. Di naman pwede dun. So turn right. Pataas na. Oh, mga bundok na guys. Berding paligid. Woohoo! Ah, oo. Naalala ko na. Dito pala madadaanan din natin yung yung tatlong malaking rebulto dito. Yung question yata ito na. Makikain na lang tayo. Ayun oh, tatlong rebulto. Ay, oo. Drone kaya tayo. Hindi ako yata yan eh. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. All the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to So ayan, nagpalipad lang tayo ng drone dito. May nakita tayong ilog. Tas mga kabundukan, tas mga terraces, mga palayan. Ang ganda. Berding paligid. Tapos 32 minutes na lang sabi sa ating Google Map. Pero I think hindi naman talaga 32 minutes kasi hindi naman nga natin sasagarin. 16 kilometers sabi dito. I think 10 kilometers na lang siguro. So oras natin is 12:12 man. Alright. Let's go. Ganda, ganda sa drone shot. Berding berde yung paligid. Tapos ganda ng mga mga palayan. Parang mini terraces, mga rice terraces. Tapos ang ganda ng klima. Hindi tirik yung araw. Tapos medyo malamig. Ayun, yun yung bundok. Tapos ito yung mga palayan na nakita natin kanina oh. Yun oh, ganda di ba? Ang ganda. Berdeng paligid. Saka may yellow dahil yung mga tanim nilang palay may bunga na at malapit na ang anihin. Kasi na yung mga kabundukan sa harap natin. Ganda ng ambience dito guys. Mapresko. O baka dahil lang, makulimlim lang. Pero tingin ko kahit may araw, mapresko kasi maraming puno eh. Gaganda pa ng mga puno oh. Pare-pareho yung nasa paligid. Ganda. Ito malapit na ganihin to, yung palay na to. Tapos yung bundok na yun, yun yung nakikita natin sa may barangay Kalawakan ba yun? Sa DRT rin yun eh. Tapos medyo paakyat na tayo. Yun oh, bundok. Naalala mo pa ba yung saan tayo nagpicture dati? Hindi ko alam. Try natin. Yun oh, taas ng mga bundok par. Basta mataas na yun eh. Tapos straight na daan. Tapos mga matataas na talahib oh. Parang sa may Porac no, ganyan din. May na rin, bulaklak. Nakapanahon sila eh, nakapanahon sila eh. Kaya may bulaklak yung mga talahib. Yun oh.
Tapos daming mga saging. Ang ganda, napaka-epic talaga ng bundok na yun sa may ano, no? May Kalawakan. Tama, basta Kalawakan yun. So, pag-i-comment na lang guys sa ating comment section. Di natin kabisado yung Bulacan eh. Wow! Bundok, bundok, bundok! Dito ata yan eh. Dito ba yun? Di, straight pa yun. Wow, ganda dito. Lapit lang natin sa mga bundok. Konting curve. Tapos dito naman mga manggahan. Oh. Sarap ding magmotor dito eh no. Iyon oh. Iyon oh. Oh, may gas station din pala dito. So medyo liblib na kasi ito eh. Yung pupuntahan natin, paliblib na siya. May gas station din pala. So yun, di kayo mag-aalala kasi may gas station naman pala dito. Kung sakaling gagawi kayo rito. So ito na yata yung sinasabi ko kanina, yung Sitio Durumugan. Ayun oh, Durumugan Elementary School. Tapos dito, diretso lang. Tapos may makikita tayong signage, ayan. Sitio Tubigan, 3 kilometers. Sitio Talamsi, 8 kilometers. Sitio Kawit, 86 kilometers. Kambubuyugan, 10 kilometers. Alright. Trap ng ambience. Jalo Campsite. So may campsite pala dito. Jalo Campsite. Payapa dito, no be? Payapa. Sharp curves ahead. Ito yun. Oh. Sarap ng hangin eh, no? Imagine 12:24, malamig yung klima dito. Tsaka hindi nakatirik yung araw eh. Kasi dito wala na masyadong bahay. Wala na mga kabahayan dito. Kaya sabi ko nga kanina medyo liblib to eh. Pero ganda ng ambience oh. Puro mga puno yung nasa paligid natin. Tsaka lamig talaga. Not sure lang pag tirik yung araw. You know, may mga konting pahahon din eh. Tsaka mga kurbada eh. Ayan, mula dito sa may Sitio Durumugan, okay yung kalsada. Ayan, puro sementado. Tsaka walang lubak ah. Ayos na ayos yung kalsada. So dito kasi magsisimula yung ano eh, DRT Dingalan Road. You know, may pa downhill din oh. Pababa. Palamig ng palamig ah. Tapos dito may mababasa tayong babala, panganib sa pagguho. Ayan, mataas na tayo oh. Kopya. May daan kaya? Meron. Kala ko walang daan eh. Tumigil yung 4 wheels eh. Yun. O diba? May ahon din. Ahon na may kurbada. Oops. Kasya ka naman. Punahin natin sila. Dito mga private property na yata to. Oh, mga private property na. Tapos medyo dahan-dahan lang dito. May mga kalsada na mabato. Yung parang buhangin. Madulas yun. Madulas yun par. Dito may mga konting kabahayan na oh. Pero bihira lang. Taas na. Yun oh. Ganda pala ng nasa right side natin. Yun oh. Yun oh. Oh. Ganda ng pwesto ng kubo no be? Bahay yun? Tanaw yung bundok. Bahay siya? Yun. Di kaya dito tayo nag-ano no? Oo nga eh, parang dito siguro no. Kasi ito yung view nun eh. So hinahanap namin guys kung saan kami nagpicture dati. Ayun. Dito siguro. Hindi harang na. Oh. Kaya lang may mga vandalism na yung mga nagpupunta dito. Ganda guys oh. Ganda ng mga kabundukan talaga eh no. O tara, palipad tayo ng drone. Let's go.
So ayun guys, tapos na tayo magpalipad ng drone dito. Ang ganda. Kahit yung mga napapadaan dito na truck, napapahinto eh. Kasi tignan nyo naman yung view natin, oh. Ayan, kalsada. Tas mga bundok, oh. Ganda eh. O solid. Kaya mga dumaan kanina naka-truck, huminto sila dito, tas nagpicture-picture sila. Mapapahinto ka nga naman, oh. Ganda, oh. So alright, tuloy na natin yung biyahe. Let's go. Woohoo! Ganda guys. Ang ganda par. Let's go, let's go. Berding paligid, mga kabundukan. Hey! Turn things around. Let's be the change we wanna see. Ganda ng ambience, oh. Dahil mga puno eh. Time check nga pala is 12:57, 3 minutes bago mag-alauna. So tanghali na. Pero eto yung klima dito. Hindi nakatirik yung araw. Tsaka ang lamig. Ang lamig ng simoy ng hangin eh. Hello, shout out. Shout out. 3 point. Tapos may nakita akong kalsada kanina, ginagawa sa part na sa kanang bahagi natin. Di ko alam kung saan yun. Kung yun na ba yung DRT Dingalan Road? I'm not sure. O baka yun, kalsada sa ibaba, tapos kukonek siya dito sa kalsada na to. Parang ganun yung nakita ko eh. Kasi sa kanang bahagi natin, mga bundok yan, puro bundok. Oh, ang lupit. Ang lupit naman yarn. Wow. Ganda ng bahay dito, no? Nakapaligid siya sa sa magandang tanawin eh, no? Ayun, no? Ito yung bahay. Ganda ng pagka niya. Ganda ng pagka-pesto ng bahay niya. Ang ganda pa. Oo. Habang nagpapahinga ka dun, no? Tanaw mo yung magandang tanawin ng bundok dito. Ayan, Sierra Madre Mountain Range na yata yan eh. Daan, no? Yun yung dalawang daan. Oo. Isang ang kalsada dito pero tayo sa may kaliwa. Di yung pinasukan natin noon. Oo. Kaya lang, saglit lang tayo nun. Tinignan lang natin. Ayan, sabi dito, sharp curve ahead. Ito na siguro yun. Iyon, may kurbada rin eh, no? Iyon, so I think malapit na tayo dun sa kalsada. Sa kalsadang DRT Dingalan Road, kung saan mag-uumpisa yung pag-construct nila. Ibig sabihin may dito, may sibol. Katakot, baka madulas eh. Parang naaalala ko dati, may part dito na hindi sementado ba, no? Ginagawa. Oo, kasi nung dumaan tayo nun, medyo maputik eh. Tignan natin ngayon kung sementado na. Napansin ko sa battery ng ating Osmo Action 5 Pro, ang kunat niya. Ilang oras na tayong nagbablog. Tapos yung battery niya 80% lang, hindi siya full bar eh. Kasi nagamit ko na siya. Pinang test ko. Pinang testing ko. Kaya na lang 80%. Tapos ngayon buhay pa rin eh. Ang kunat. Tapos naka pa ako, 4K. Naka 4K reso pa ako. Natawa si Mrs. sa test. Iba yung pumasok sa isip niya eh. Opya. Yun mga bundok Palapit tayo sa bundok. Opya. Ay, Ang putik. yun lang. Dito ba yun, man? Dito yun. Baka madulas tayo. Maglakad ka? Ano dumalan? So alam ko, ito yung di ba dati akala natin private property to. Ayun, yung may bakod eh. Diyan pala mag-uumpisa yung yung DRT Dingalan Road. Diyan sila magbubutas. So dati dumiretso tayo eh. Kaya lang paano tayo dediretso? Sana titignan natin yung sinasabi nilang Little Benguet eh. Tapos di ba katang kabila mo rin sa ngandaan, pintaran tayo rin ta? Kaliway ta? Kaya bintay, tangkita.
Di, kaya rin ta, dinggalan niya rin. Ali. Iba yun. So paano kaya? Diretso? Naglakad ko kaya. Mataluras yan, brown yan. Bota, madulas ka tanga doon. Yan, matas yan. Sana natin dumalan eh. Ito, kuya. Ay, tatin tao. Pinababa ko si Mrs. Kasi mukhang madulas to eh. Sana wag tayo madulas. Tukod mo na yung bitis mo pag madulas. Grabe yung putik, chocolate. Ay wow, may ilog pala dito. Ayun oh. Parang sarap maligo. Ayun oh, madulas eh. Hindi ko tumalan. Madulas. Maburak. Look at me. Down, look at me. Wait. Wala na, di mo ako makikita. Oh, ayun si Mrs. Video natin. Tingin ko kaya naman eh. Mamaya, pauwi. Huwag ka nang bumaba. Ayun si Mrs. oh, dumaan sa may gilid kasi maputik dun eh. Nag-aalala kasi kami, baka madulas. Masemplang ko ni. Oo, oh, yun. Ano ko ba magabi? Ano kasi guys? Ang pagkakaalam ko dito mag-uumpisa yung DRT Dingalan Road. Sa may ano na to. Kala ko dati ano to, private property eh. So dito pala sila magbubutas. Ayan. Mamaya papaliparan natin ng drone. Titingnan nga natin kung may nakagawang kalsada. Siguro nabili. Tara. Doon na lang tayo magpalipad ng drone. So diretso pa tayo. Kunti lang yun, napagod ako. Ayun oh, paakyat oh. Wow. Hiningal si Mrs. ah. Hindi pa rin ginagawa. Ito yung part na dinaanan din nating ano eh, rough road eh. So hindi rin pala siya na semento. Walang budget. Ay, ganda. Wow. Swerte ng bahay na yun, oh. Ganda. Di pa rin siya sinemento be. Yan, rough road pa rin. Maputik ko. Kaya nga, nung unang pumunta tayo, di ba, maputik yun. Walang budget. Ito sana yung sinasabi kong spot na pwede kang tumambay. Ayun o, dito. Ayun, dyan o. Nasaan na yun? Doon pa yata no? Ay, nawala na. Parang open area yun eh. Dito ba yun dati? Wala na. Nawala na no? Kasi di pa dapat mataas dyan. Oo. Kuminto tayo nun eh. Tapos tanaw natin yung ano, yung parang biniyak na ano, na bundok. Di sa kabila yan? O, tingnan natin. Huwag kayong pupunta dito ng ano. Kakatapos lang ang ulan. Madulas dito. Wala na, yun na siguro yun. Wala nang biyak na ano eh. Wala nang tinapyasan na bundok eh. Wala na. Balik na tayo. Hanap tayo ng spot para magpalipad ng drone. So yun dati, diniretso natin dito. Diniretso natin siya. Sabi kasi dun yung ginagawang daan eh, DRT Dingalan. So baka yung nandun, yun yung magkoconnect naman sa General Tinio. Kasi kung titignan mo sa Google Earth, malapit siya sa ano eh, General Tinio ng Nueva Ecija. Papuntang Minalungaw. Oo, dun yun. Kasi yun yung ano, kaya lang nawala yung parang pinatag nila na banda dito yun eh. Tingin ko ito yun. Ito ay mag-stop. O dito, parang ito yung bundok na yun eh. Dito ata yun eh. No? Ano na, puno-puno na. Kapuno-puno na. Kabilaan yan eh. Time check is 1:07. So huminto tayo dito. Ayan, nakahinto kami ni Mrs. So papalipat tayo ng drone para mapakita natin yung ginagawang kalsada dito na DRT Dingalan Bypass Road. So yan, tara, palipad na tayo. Let's go! Ang proyekto ng DRT Dingalan Bypass Road ay isang bagong kalsadang ginagawa upang magdugtong sa Doña Remedios Trinidad, DRT sa Bulacan, General Tinio sa Nueva Ecija at Dingalan sa Aurora. Magkasabay na sinimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang magkabilang DRT Dingalan Bypass Road sa bahagi ng Bulacan at Aurora noong Enero 2024.
Ang DRT Dingalan Bypass Road ay isang 67.93 kilometers, 2-lane road na may lapad na 3.35 metro bawat lane at 2.5 bawat shoulder lane sa magkabilang gilid. Ang bahagi ng General Tinio ay sumasaklaw sa 38.46 kilometers habang ang Dingalan ay sumasaklaw sa 10.20 kilometers at 19.27 kilometers naman ang sumasaklaw sa bahagi ng DRT. Ang kalsada ay dadaan sa kabundukan ng Sierra Madre na inaasahang lilikha ng maraming bagong magandang tanawin. Layunin ng proyektong ito na bawasan ng oras ng paglalakbay mula Maynila hanggang Dingalan. Mula sa 5 hanggang 6 na oras ay magiging 3 hanggang 4 na oras na lamang. Kapag natapos, isa itong malaking ginhawa para sa mga manlalakbay na nagmumula pa sa timog na bahagi ng Luzon na gustong magpunta sa mga magagandang tourist attraction ng 3 probinsya. Ito rin ay naglalayong makatutulong sa pagpapabilis ng pag-unlad ng ekonomiya at pagpaparami ng mga aktibidad sa agrikultura sa 3 lalawigan. Ito ay magpapahusay din ng mas maraming akses sa mga tourist destinasyon sa 3 probinsya. Ayon din sa mga ulat, inilahad ni DRT Dingalan Bypass Road Project Engineer Billy Sunglao na may initial na 350 milyon na ginugol sa proyekto para sa naturang bahagi mula sa pambansang budget ng 2024, habang nasa 687 milyon ang nailaan para sa Dingalan section mula sa mga pambansang budget ng 2022, 2023 at 2024. Mangangailangan ng 26.12 bilyon para makumpleto ang proyekto kung saan hindi pa naisasaayos ang road right-of-way sa bahagi ng General Tinio. Kaya't iminungkahi ng RPMC sa pamamagitan ni Fernando Cabalsa na pinuno ng Project Monitoring and Evaluation Division ng National Economic and Development Authority Region Office 3 na mai-apply sa mga foreign lenders ang pagpopondo sa proyekto sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Ito'y upang mapabilis ang pagsasakatuparan ng proyektong nang hindi lamang inaasa sa taunang pambansang budget. Isinusulong din ng RPMC na subukang amendahan ang mga country partnership strategy o mga loan programs para sa Pilipinas tulad ng mga hinihanda ng Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency o sa Korea International Cooperation Agency upang maipasok ang pagpopondo para sa DRT Dingalan Bypass Road. Samantala, base sa pagtataya ng DPWH, mabubuksan sa trapiko ng initial ng mga bahagi nito sa DRT na 19.27 kilometro at sa Dingalan na 10.20 kilometro sa taong 2028. Kung mareresolba ng mabilis sa bahagi ng Papaya na tumatawid sa bulubundukin ng Sierra Madre sa habang 38.46 kilometro, posibleng mabuksan sa trapiko ang kabuuan nito pagpasok ng mga taong 2030s. So ayan, nakapagpalipad na tayo ng drone. So pauwi na tayo niyan. Grabe, nakita ko sa drone, ang haba na pala ng nagawa nila. Kaya lang hindi pa sementado. Parang binubutasan pa lang nila yung daan. Parang ginagawan muna ng ano. Kaya hindi rin tayo makapasok kasi rough road eh. Tapos may nakita tayong parang ilog siya. Tatawid siya sa may ilog. Kaya panigurado niyan, gagawa sila ng tulay doon. Tapos ang oras natin is 1:41. So tanghali na. Tanghaling tapat na. Ayun, malawak-lawak na yung nagawa nila. Sa drone natin, umabot ng 2 kilometers yung layo. Tapos may nakikita pa akong kalsada nun. Binalik ko lang yung drone kasi nawawala na siya ng signal. Hindi na kayang maabot na pinakadulo. Weak yung signal eh. Sabi kasi sa ginawa nating research, pa siya? February 2024. Nagsimula. Bali nagumpisa doon sa may parang private property. So dati kasi kala natin dito yung kalsada dito sa may likuran natin, ayan, diretso sa likod. Kala natin doon. Ayan, pababa na tayo. Bali babalik tayo doon sa pinaka starting point.
nung kalsada. Tapos kaya pala tumatagal yung operation nila. Sa bandang Nueva Ecija, nakaka-problema sila sa right of way. Kasi nag-search tayo kagabi. May ilog doon, kulay brown na yung tubig. Tingnan natin kung may makakausap tayo. Confirm natin kung yan talaga yung kalsada. Kasi wala rin nakalagay na signage about dun sa project. O baka meron dati, natanggal na lang. Tapos update sa ating camera. Ayan, 80%. Nakarating tayo dito. Ang kunat Tapos 80% din yung nakita ko kanina yung mic natin. Parang 20% lang yung nabawas. So ito kasi sinasabi kong parang private property. Ayan, may bakod kasi siya And kung mapapansin nyo, may mga heavy equipment sa loob. Ayun yung niya. Tarp niya. Ayan, tanong tayo dito. Kuya, ito po yung daan na tatagos ng Dinggalan? Oo, no? Hindi ba private property? May bakod kasi, Mahaba-haba na yata yung nagawa nila, sir. Mga ilang kilometro, sir? Mga ilang kilometro na po kaya? Mga 5 na. Ayos to pag natapos. Oo, no? Pero maganda dito, tuloy-tuloy naman po yung paggawa nila, sige po, sir. Salamat po. Ito, nakarito makatambay. Hindi lang gagawa ba kaya Muna ako. Sige, muna ka. Sure ka? Ano ito? Ay. Ito hindi na namin maputik kanina. Ay, grabe. So, ayun guys, confirm. Dito nga yung starting point ng ginagawang DRT Dinggalan Road. Ayun, sa may bakuran na yun na parang private property. So, sabi ng nakausap nating lokal dito, mahaba-haba na talaga. Parang estimated daw nasa 5 kilometers. Kaya lang wala pang concrete, hindi pa sementado kasi parang binulbutas muna nila yung lupa So, ayun guys, napakita ko na sa inyo itong update dito sa ginagawang kalsada dito. Sana matuloy na to, At sana dire-diretso talaga yung yung paggawa nila dito. Although nakita naman natin sa drone, maraming mga heavy equipment na nag-work, gumagawa sa mismong kalsada. So ayan, dito na po ako magpapaalam. So muli po, ang inyong lingkod, A4J, gamit ang motorsiklo ay lilibutin ng Pilipinas upang maibahagi ang mga nakamamanghang ganda ng ating bayan. Lagi pong tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Alright, muli po, kasama natin si Mrs. Babay ka muna sa mga viewers natin. Mga Mars. Mga Mars daw. Alright, thank you guys. Kita-kits sa ating susunod na motorcycle adventure. Alright, peace out. God bless. Ciao. Walking on my own, these streets, they're still reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done.